Narito na ang mga pinakamaiinit na balita ngayong tanghali. Weekday operations ng LRT-1 extended ng 30 minuto simula bukas. Tigil pasada ng ilang transport group, hindi ramdam sa ilang lugar sa Metro Manila. Unang major Philippine-US joint military exercise sa ilalim ng Trump administration, umarangkada na. Sa MBC TV correspondence, Special Task Force for BARM 2025 binuo para sa darating na halalan. Sa MBC TV Sports, Alex Ayala gumawa ng kasaysayan bilang unang Pilipinang nakatalo sa isang Grand Slam champion sa WTA. At sa Showbiz Spotted, 10th anniversary ng Wonderland Festival, dinagsa ng music and arts fans. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Good news sa mga commuter. Bukod sa extended operating hours ng MRT-3, extended na rin ang operasyon ng Light Rail Transit Line 1 simula March 26. Ayon sa Light Rail Manila Corporation, extended na ng 30 minutes ang weekday schedule ng LRT-1. Dahil dito, ang dating alas 10 ng gabi na huling biyahe mula sa Dr. Santos Station ay magiging alas 10:30 na ng gabi na habang ang dating 10:15 p.m. na last trip mula Fernando Po Jr. Station ay magiging 10:45 p.m. na. Ikalawang araw na ng ikinasang nationwide transport strike ng iba't ibang grupong tumututol sa PUV Modernization Program. Pero sa pag-iikot ng DZRH News kaninang umaga ay tila hindi pa rin ito ramdam sa ilang lugar sa Metro Manila. Una sa balitang yan, si Rovic Manuel. Hindi lubos na naramdaman sa Metro Manila ang ikalawang araw ng ikinasang transport strike ng ilang transport group. Sa pag-iikot ng DZRH sa ilang parte ng Maynila, kita pa rin na tuloy ang biyahe ng mga jeepney at ilan pang pasaherong sasakyan sa ilang pangunahing kalsada sa lungsod. Hindi rin nagamit ang nakalaang libreng sakay mula sa Manila LGU at Manila Police District dahil sa walang naging problema sa biyahe ng mga jeep. Sa mga kalsada naman ng Pasig na may rutang Quiapo, Maynila hanggang Taguig, wala ring nakitang stranded na mga commuter dahil sa dami pa ring bumiyaheng jeep at UV Express mula kahapon sa unang araw ng tigil pasada hanggang ngayong ikalawang araw. Kahapon, nagpahayag na rin ang Malacanang na hindi gaanong apektado ang commuters lalo na at nakapaghanda ang gobyerno upang hindi makompromiso ang biyahe ng mga mananakay. Mababatid na isa sa hakbang ng Department of Transportation o DOTR ay ang pagdaragdag ng mga bus sa EDSA busway, pati na rin ang mga tren at oras nito sa MRT-3, LRT-1 at LRT-2 upang matulungan ang mga maapektuhang commuter. Libreng sakay naman ang tugon ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa ilang mga piling lugar. Ang naturang tigil pasada na ikinasa ay kaugnay pa rin sa 3 araw na transport strike ng ilang grupo ng mga tsuper laban sa PUV Modernization Program. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hinimok ni Senate President Francis Cheese Escudero ang pamahalaan na unahing ayusin ang mga problemang bumabalot sa PUV Modernization Program bago ito tuluyang ipatupad. Paliwanag ng Pangulo ng Senado, hindi nagbabago ang kanyang posisyon na dapat ang unang ayusin ay ang financing ng programa mula sa 200,000 pesos to 400,000 pesos lamang na subsidiya ay hindi kakayanin ng mga tsuper at operator ang pagbabayad
lalo na't hindi sila pinapayagan ng LTFRB na magtaas ng pasahe. Mungkahin ni Escudero, gamitin ang pondo ng LBP at DBP para sa subsidy at pag-aanin ang proseso ng pagpapautang. Sa ngayon ay hindi pa naaabot ang 42 billion pesos na pondo ng gobyerno bilang subsidy para sa PUV Modernization Program, kaya't kulang din ang suporta para sa mga tsuper at operator. Hindi pa napeperfecto na isasaayos ng pamahalaan yung sistema, lalo na yung aspeto ng financing. Kaugnay sa PUV Modernization, hindi ito dapat i-require muna sa lahat dahil hindi nila kakayanin. Yung taas at laki ng presyo ng modernong jeep, kahit na malinis pa yan, sa oras na ito, dapat kasi sana inuuna yung financing para kayanin hindi lamang ng tsuper, hindi lamang ng operator, pero lalo na ng mananakay. Mariin namang nagpaalala ang National Historical Commission of the Philippines o NHSCP sa paggalang sa bandila ng Pilipinas. Inilabas ng ahensya ang paalala matapos kumalat ang larawan ng ating watawat na nilagyan ng agila bilang pagsuporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Magbabalita si Boy Gonzales. Dapat irespeto ng bawat isa ang watawat ng Pilipinas. Ito ang paalala ng National Historical Commission of the Philippines o NHCP. Ito'y matapos makita ang Philippine flag na nilagyan ng imahe ng agila ng ilang taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Australia. Giit ng NHCP, ipinagbabawal ang paglalagay ng marka, disenyo, salita, larawan, drawing at anumang imprint sa watawat ng Pilipinas. Labagan niya sa batas ang nabanggit na hakbang kung saan ipinagbabawal ito sa ilalim ng Republic Act No. 8491 o Flag and Heraldic Code of the Philippines. Muling panawagan ng NHCP na ang watawat ng Pilipinas ay simbolo ng pagka-Pilipino at ng bansa kung saan wag na sana itong gayahin pa ng iba. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pansamantalang naantala ang operasyon ng Office of the Vice President matapos umanong makatanggap ang staff nito ng text message na naglalaman ng bomb threat. Agad nagsagawa ng mabusising inspeksyon ang Explosive Ordnance Disposal Team ng Mandaluyong Pulis sa tanggapan ng bise. Wala namang nasaktan na sa mga tauhan ng OVP na agad in-evacuate sa Robinson Cybergate Plaza. Alas 4 kahapon nang magpatuloy ang operasyon ng OVP matapos matiyak na walang bomba o anumang pampasabog sa opisina. Nasa The Hague, the Netherlands, si Vice President Sara Duterte para bisitahin ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte nang maganap ang insidente. Sakto sa Women's Month, naging makasaysayan ang pagkapanalo ng Filipina tennis star na si Alex Ayala sa ikalawang round ng Miami Open. Kung paano nito dinalo ang world number 5 at Grand Slam champion, tutukan sa report na ito. Muling gumawa ng kasaysayan ng Filipina tennis star na si Alex Ayala matapos talunin ng world number 5 na si Madison Keys sa ikalawang round ng Miami Open. Dahil dito, siya na ang kauna-unahang Filipina na nagwagi sa laban sa isang top 10 player sa kasaysayan ng WTA. Ipinakita ng 19-year-old Filipina na kasalukuyang rank world number 134 ang kanyang pangingibabaw sa loob ng court sa pamamagitan ng agresibong laro sa baseline at dominanteng mga palo na nagpabagsak sa momentum ni Keys. Bago ito, ang 2025 Australian Open finalist ay may 17 wins sa kanyang huling 18 na laro. Ngunit nabigo siyang maipagpatuloy ito dahil sa matinding opensa ni Ayala. Hindi ito ang unang malaking panalo ng Filipina player dahil bago ang tagumpay kontra kay Keys, pinatumba niya rin ang world number 25 na si Jelena Ostapenko, ang 2017 French Open champion sa unang round. Dahil sa magkasunod na panalo, nalampasan na nito ang anumang naabot ng sinumang Pilipinong naglaro sa WTA sa isang individual na kompetisyon.
Sa pag-usad niya sa ikatlong round, may pagkakataon siyang makapasok sa Final 16 at patunayang karapat-dapat siyang mapasama sa malalaking pangalan ng tennis. Sa aming pagbabalik, Aurora Gaming tuluyan ng tinuldukan ng undefeated run ng Team Wicked sa MPL Philippines Season 15. Manatiling nakatutok sa MBC TV Network News. Narito pa ang mga balitang dapat ninyong abangan sa DZRH exclusive. Alkalde ng Concepcion Tarlac nahaharap sa kasong graft and corruption. Sa MBC TV Global, White House, aksidenteng naisama sa group chat ang journalist na planong magsagawa ng pag-atake kontra Houthi. Sa Showbiz Spotted, pagsasama ng musika at sining, nasaksihan sa 10th anniversary ng Wonderland Festival. At sa Hoy Bawal Yan, parusa sa illegal na pagbebenta ng fire extinguisher ng mga BFP personnel. Alamin, lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Umarangkada na ang unang major joint military drills ng Pilipinas at Estados Unidos sa ilalim ng administrasyon ni US President Donald Trump. Kabilang sa mga tututukan ng pagsasanay ay ang land defense strategies. Ang buong detalye ihahatid live ni Edniel Parosa. Edniel. Edniel Parosa. Okay, sumabak na ang mga sundalong Pilipino at Amerikano sa exercise SAPAC 2025 o yung magkasunod na salaknib at balikatan drills. Ito ang unang major military exercises ng dalawang pwersa sa ilalim ng pangalawang termino ni United States President Donald Trump. Ayon kay Colonel Louis de Maala, sa kapagsalita ng Philippine Army, tututok ang salaknib sa territorial defense kung paano dinidepensahan ng magkaalyado itong hanggaran ng isang bansa wala sa lupa. Pero sa opening ceremony ng salaknib sa Fort Magsaysay, Nueva Ecija, sinabi ng Estados Unidos na hindi nito papuputukin o hindi ito magsasagawa ng live fire Typhoon medium range capability o MRC missile na matagal nang inirereklamo ng China. Sa salaknib drills din kasi noong nakaraang taon, dinala ng US Army sa Luzon ang missile system pero hindi pa ito iningail sa Pinas hanggang sa ngayon. Hindi natin si Colonel De Mala. SAPAC 2025 is conducted to emphasize that Salaknib and Balikatan exercises are interconnected. Salaknib is an exercise that prepares the Philippine Army and the U.S. Army Forces for the larger and multilateral Balikatan exercise. Lalahukan ng 5,000 sundalo ang Salaknib bago ang pagsimula ng mas malaking Balikatan drills sa susunod na buwan. Para sa MBC Network News, dito sa Edniel Parosa, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parosa. Nahaharap sa kasong graft and corruption sa Office of the Ombudsman ang alkalde ng Concepcion Tarlac na si Mayor Noel Villanueva dahil umano sa maanumalyang bidding process sa pagpapatayo ng kanilang bagong munisipyo. Tutukan ng balita sa exclusive report ni Wina Hesoro. Sinampahan ng kasong Graft and Corrupt Practices Act sa Ombudsman ang incumbent mayor ng Concepcion Tarlac na si Mayor Noel Villanueva. Sa eksklusibong panayam kay Attorney Nicole Jane Santos, ang councilor ng Concepcion Tarlac, inihayag nito ang mga kasama sa kinasuhan sa Ombudsman. Yung kaso po is yung mga kapitan po, ex-kapitan po ng mga ibang barangay po dito sa municipality ng Concepcion. And then yung kaso po na final nila is kasama po yung regarding po dun sa bidding na nangyari dun sa mga projects po ng mayor's office po. And ang final po nila is 1 billion 700 million po yung bidding na nangyari dun sa mga projects po ng mayor's office po. And ang final po nila is 1 billion 700 million po yung bidding na nangyari dun sa mga projects po ng mayor's office po. And ang final po nila is 1 billion 700 million po yung bidding na nangyari dun sa mga projects po ng mayor's office po. And ang final po nila is 1 billion 700 million po yung bidding na nangyari dun sa mga projects po ng mayor's office po. And ang final po nila is 1 billion 700 million po yung bidding na nangyari dun sa mga projects po ng mayor's office po. And ang final po nila is 1 billion 700 million po yung bidding na nangyari dun sa mga projects po ng mayor's office po. And ang final po nila is 1 billion 700 million po yung bidding na nangyari dun sa mga projects po ng mayor's office po. And ang final po nila is 1 billion 700 million po yung bidding na nangyari dun sa mga projects po ng mayor's office po. And ang final po nila is 1 billion 700 million
graft and corrupt practices po under RA 3019. Okay. Noong March 21 po, nakapag-file na po sila, na-receive na po ng ombudsman. And ang mga kinasuhan po is ang incumbent mayor, Noel L. Villanueva po, ang back chairman, Mr. Michael Bondoc, ang back PWG, Mr. Reggie Bondoc, and ang isa pa pong back PWG na si Engineer Brian Julius Laksamana po. Ayon kay Atty. Santos, nagugat ang pagsampa ng kaso dahil sa pagpapatayo ng bagong munisipyo sa Concepcion, Tarlac. Giit ni Atty. Santos, March 2 nagsimula ang bidding para sa mga proyekto o mga kagamitan para sa munisipyo at dapat matatapos ito kahapon, March 24. Ngunit bago pa man umano matapos ang bidding process ay laking gulat nila nang makita sa bagong munisipyo na nakakabit na ang mga bagong kagamitan tulad ng aircon, cabinet at mga lamesa kahit hindi pa tapos ang bidding process. Nag-start sila ng bidding nung March 2 hanggang March 24, Katunying. Pero ngayon pala, bago pa matapos yung bidding, gawa na po or tapos na po pala itong mga project na to, Kat. Umabot din umano sa 80 million pesos ang budget para sa mga naturang proyekto. Dun sa landscaping po, nasa 4 million po yung budget. Sa gate and fencing nung Balelugod po is nasa 3.5 million ang budget. And yung sa various tables and chairs po, nasa lump sum po ng 80 million po sa. Correct ko lang po ha, baka po magkaroon ng misunderstanding. Yung pong sa 80 million is lump sum po siya, not itemized po siya ha. Baka lump sum, okay. Hindi pa po itemized yung amount po na yun, but nagtototal po siya ng 80 million. Sabi pa ni Atty. Santos, isa sa nakikita nilang dahilan kung bakit minamadali ito ay dahil sa March 27 na ang inauguration nito. Malapit na po yung yung pag-open ng bagong munisipyo. March 27 na po yung inauguration ng bagong munisipyo. Talaga ganito siguro yung nangyari. Kaya nagulat din po kami na siguro po talagang target po nila na bago ang eleksyon, ma-open na po ito. Binigyan diin pa ni Atty. Santos na parehong kriminal at administrative ang isinampang kaso sa mga naturang personalidad. According po sa complaint affidavit, administrative cases po siya for serious dishonesty, grave misconduct, conduct prejudicial to the best interest of the public service, and violation of RA 12009 and otherwise known as Government Procurement Reform Act po siya. And yung sa criminal case naman po is yung sa graft and corruption and or violation of Section R, Section 3E, and 3G of RA 3019 po. Para sa MBC TV Network News, ito si Wina Hesoro ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Kinalampag naman ng isang kongresista ang lokal na pamahalaan ng Aklan kasunod ng tila paglagapak ng turismo ng binabalik-balikang isla ng Boracay. Kabilang sa pinuna nito ang pangit na kondisyon ng mga terminal sa kabila ng mataas na singil. Gayon din ang matinding quarrying sa lugar. Narito ang ulat ni Milky Rigunan. Ang umano'y kapabayaan ng pangunahing dahilan ngayon ng pagbagsak ng tourism sector sa Aklan, lalo na ang Boracay na tinaguri ang Jewel of Philippine Tourism. Inakusahan ng kapabayaan ni Representative Teodorico Haresco Jr. ng 2nd District ng Aklan ang lokal na pamahalaan sa mga problema ngayon sa Boracay. Ayon kay Haresco, bago ang pandemic, umaabot sa 30 international at 10 domestic flights kada araw sa Calibo International Airport. Ngayon, tig 5 international and domestic flights na lang kada araw na patunay na may kapabayaan na maprotektahan ang tourism industry ng Aklan. Sabi ni Haresco, nakababahala ang pangit na kondisyon ng Katiklan Jetty Port ang main gateway sa Boracay. Napakataas niya ng sinisingil na terminal and environment fees pero ni walang maayos na palikuran para sa mga pasahero. Punto ni Haresco, hindi inaksyonan ng lokal na pamahalaan ng Aklan ang matinding quarrying, mga insidente
insidente ng krimen kung saan ang pinakahuli ay ang rape at pagpatay sa isang foreign tourist na lumika ng takot ngayon sa mga magbabakasyon. Gate ni Haresco, dapat tiyakin na ang mga infrastructure, airports at tourist destinations ay akma sa global standards. Pero kung pangit ang mga daan, perwisyo sa airport at problema sa seguridad, mahirapan ding makahikayat ng mga local at foreign tourists. Para sa MBC TV Network News, ako si Mil Gregunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nababahala naman ang United Nations sa posibleng muling pagsipa ng Acquired Immunodeficiency Syndrome o AIDS pandemic kasunod ng pagpapatigil ng financial aid mula sa Estados Unidos. Dito naman sa Pilipinas, naaalarma rin ang publiko sa 13 taong gulang na pinakabatang biktima ng HIV sa isla ng Palawan nang dahil sa pakikipagtalik. Ang balitang yan tinutukan ni Dustin Bayog. Pinangangambahan ng United Nations o UN ang maaaring pagtaas muli ng mamamatay na resulta ng Acquired Immunodeficiency Virus o AIDS, bunsod ang pagtigil ng international aid funding ng Amerika. Ayon kay UN AIDS Executive Director Winnie Byanyima, maaaring magtala ng 2,000 kaso ng HIV kada araw at aabot sa 6.3 milyong AIDS-related deaths ang may tatala sa mundo sa susunod na 4 na taon. Ito ay kung hindi babawiin ni US President Donald Trump ang desisyon nitong itigil ang pagbibigay ng donasyon o kung hindi ito mapupunan ng iba pang mga bansa. Batay sa UN, ang bansang Amerika ay ang pinakamalaking donor pagdating sa human assistance, kaya ani nito na malaki ang epekto ang pag-withdraw ng suporta nito pagdating sa pagkontrol sa naturang sakit. Kabilang dito ang Anti-HIV Initiative na PEPFAR ng Amerika na isang matagumpay na aksyon laban sa HIV at ang bagong drug na Lenacapavir na gawa ng isang US pharmaceutical company na Gilead kung saan kinakitaan ang pagiging epektibo sa mga pagsusuri. Paliwanag pa ng UN, 27 na bansa sa Africa at Asia ang ngayon ay makararanas ng kakulangan sa staff, pagkaantala sa mga diagnostic treatment at mawawala ang surveillance system. Gayon din ang muling paglala ng AIDS pandemic sa mundo at ang pagtaas ng kaso sa Eastern Europe at Latin America. Samantala dito sa Pilipinas ay may naitala na isang 13 taong gulang na bata ang tinamaan ng HIV na siyang pinakabatang biktima sa probinsya ng Palawan. Nakarang taon sinabi ng Department of Health o DOH na sa taong 2030 ay maaaring pumalo sa higit kalahating milyong kaso ng HIV ang may tala kung saan kinakitaan ng pagtaas ng kaso ang 15 to 24 years old na age bracket. Ang Human Immunodeficiency Virus o HIV ay madalas na nakukuha sa hindi protektadong pakikipagtalik na kung hindi agad maagapan ay maaaring humantong sa AIDS. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa paghina ng amihan, 2 weather systems ang kasalukuyang umiiral sa bansa. Asahang magdadala ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na thunderstorms ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ sa Davao Region, Zamboanga Peninsula, Socsargen at Bangsamoro area. Habang sa nalalabing bahagi ng bansa, kabilang ang Metro Manila, muling nagbabalik ang mainit at maalinsangan na tanghali bunsod ng easterlies. Kakambal din ito ang mataas na tsansa ng afternoon localized thunderstorms, lalo na sa eastern sections ng Luzon. Inaasahan naman na magpapatuloy ang epekto ng dominanteng easterlies hanggang sa katapusan ng linggo. Sa heat index forecast ng Pag-asa, posibleng pumalo sa delikadong 43 at 42 degrees Celsius ang damang init sa Dagupan City, sa Pili, Camarines Sur. Samantala, maglalaro naman sa 36 hanggang 38 degrees Celsius ang mararamdamang temperatura rito sa Kamaynilaan. Paalala ng Pag-asa, palaging uminom ng tubig at magbaon ng panangga laban sa init ng araw. Aksidenteng na isama sa group chat ng mga top US officials ang isang mamamahayag na naglalaman ng mga plano para sa isasagawang pag-atake ng Estados Unidos kontra sa rebeldeng grupong Houthis ng Yemen. Ayon kay US President Donald Trump, maituturing na isang data breach kung sakaling agad na ipinakalat ng mamamahayag ang mga impormasyon. Yan at iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Global Headlines Report ni James Galange.
Isang mamamahayag sa Amerika ang aksidenteng naisama sa isang group chat na naglalaman ng plano ng Estados Unidos para sa isinagawang pag-atake laban sa rebelde grupong Houthis ng Yemen. Kabilang sa naturang group chat ay si Defense Secretary Pete Hegseth, Vice President J.D. Vance at isa pang top American official. At kasama rin ang magazine editor-in-chief ng The Atlantic na si Jeffrey Goldberg. Mabilis namang kinondena ng mga mambabatas mula Partido Demokrate ang pagkakamali na sinabing ito ay isang paglabag sa pambansang seguridad ng Amerika at isang paglabag sa batas na dapat imbestigahan ng Kongreso. Ayon kay US President Donald Trump, maaring naging mapanganib ang pag-leak ng impormasyon kung isa na publiko ni Goldberg ang mga detalye ng plano bago ito isagawa. Gayunpaman, hindi niya ito ginawa kahit matapos ang insidente. Sa iba pang balita, sa pagpapatuloy ng mass deportation ng Estados Unidos, nakauwi na sa kanilang bansa ang nasa 200 Venezuelans. Lumapag ang sinasakang eroplano ng mga immigrants sa Maiquetía International Airport na sa isang video may kitang masaya pa habang iba na may nagpapalakpakan. Ayon kay Interior Minister Diosdado Cabello, nakahanda naman umano ang kanilang bansa na tumanggap ng mga ipapadeport na immigrant kasabay na muling pag-arangkada ng mass deportation. Magugulit ang kamakailan ay pinideport ang nasa 200 hinihinalang miyembro ng Tren de Agua Gang na iniugnay ni Trump sa mga kriminal na sangkot sa mga kasong tulad ng kidnapping, extortion at contract killing sa kanilang bansa. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. 10 years of music and arts. Iyan ang ipinagadiwang ng Outdoor Music and Arts Festival na Wonderland para sa kanilang edisyon ngayong taon. Dinagsa ng fans ang 2-day event kung saan nag-perform ang ilang local at international artists. Ang mga performer na bumida sa festival at ang ilan pang activities na nag-enjoy ang fans, tinutukan yan ni Dustin Bayog. Hashtag 10 Years of Wonderland. Espesyal ang nagipagdiriwang ng ika-10 taon ng sikat na Outdoor Music and Arts Festival na Wonderland. Sa 2 araw ng festival na ginanap sa PhilInvest City Grounds sa Muntinlupa City noong March 22 hanggang 23, nagsama-sama ang ilan sa pinakamahusay na local at international artist. Tampok sa lineup ng Original Filipino Music o OPM ang Dilaw. Paulit-ulit sumasakit ang ulo ko sa'yo. 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 Nag-enjoy rin ang fans sa classic hit songs ng bandang Mayonnaise, Urban Dub, Tony J, Sino Sikat, Nameless Kids, Wayan at Allison. Samantala, hindi rin nagpahuli ang mga international act na sina Daniel Cesar, Hon, Yungkay, maging ang Chet Faker, They Glow, Plain Whiteys, Hermitude, Mind Freak, The Paper Kites, Private, 92914 at Varis na nagbigay ng world-class na performances sa entablado. Bukod sa walang humpay na tugtugan, nagkaroon din ng Goody Dad Shoes, isang espesyal na set ng curated beats mula sa Groove at Unknown. Hindi rin pinalampas ng festival fans ang Wonder Market, kung saan tampok ang iba't ibang art at interactive activities. Mula ng unang ginanap ang Wonderland Festival sa Circuit Makati noong 2013, naging isa na itong pangunahing music festival sa bansa na taunang isinagawa na hanggang 2019. Pero matapos ang 3 taong paghinto dahil sa pandemya, naging matagumpay ang pagbabalik nito sa stage noong 2023.
Para sa MBC TV Network News, sa ngalan ni Showbiz Angel Angelica Cosme, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Abangan sa aming pagbabalik, Philippine Coast Guard palalakasin ng navigation safety sa Davao sa pagpapatayo ng Samal Connector Bridge. At sa MBC TV Sports, Aurora Gaming, binasag ang winning streak ng Team Liquid sa MPL Philippines Season 15. Yan at marami pang iba dito sa MBC TV Network News. Para sa isang maginhawang buhay para sa bawat manggagawang Pilipino, isinusulong ng Trabaho Party List ang paglalaan ng karampatang allowance para sa pagkain at transportasyon para sa kanila. Nagbabalik si Edniel Parosa. Inilatag ni Trabaho Party List nominee Ninay Chavez ang ilan sa kanyang mga plataporma sa pagbisita niya sa Pagbilao, Quezon. Sa kanyang talumpati, ikinampanya ni Chavez ang mga dagdag na benepisyo sa mga manggagawa. Ayon kay Chavez, malaking tulong na para sa mga empleyado ang dagdag na allowance sa pagkain at transportasyon, lalo na ngayong nahaharap sa mga hamon ng ekonomiya ng bansa. Dagdag pa ni Chavez ng Trabaho Party List, magagamit ng mga manggagawang dagdag na allowances upang makapag-ipon at may mahugot na pambayad, oras na kailanganin o kung may emergency. Naging matagumpay naman ang pakikipagtalakayan ng Trabaho Party List sa mga tagapagbilao sa tulong ni Vice Mayor Gary Alcala. Nauna nang ipinakilala ni Lucena Mayor Mark Alcala at Vice Mayor Roderick Dondon Alcala ang Trabaho Party List, kung saan nailatag ng grupo ang kanilang legislative agenda at mga platapormang layong mapaangat ang estado ng mga manggagawa sa bansa. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tuloy-tuloy na rin ang mga paghahanda ng Bangsamoro Autonomous Region for Muslim Mindanao para sa darating na halalan. At kasama nga rito ang pagtatag ng Special Task Force for BARM 2025. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Balita mula sa Bangsamoro Region. Bilang kabahagi ng paghahanda sa nalalapit na 2025 national and local elections, ang kapulisan sa bahagi ng BARM region ay bumuo ng Special Task Force for BARM 2025 na ginanap sa Camp Brigadier General Salipado kay Pindatun, Parang Maguindanao del Norte. Naging panauhing pandangal sa aktibidad si Police Lieutenant General Bernard M. Banac, Commander ng APC Western Mindanao. Naroon din sina PROBAR Regional Director Police Brigadier General Romeo Macapas ng PROBAR, Commodore Marco Antonio Gines, PCG Commander, PCG BARM, Major General Donald M. Gumiran, Commander of JTF Central and 6ID, at si Attorney Ray Sumalipa, Regional Director of COMELEC BARM. Ang Special Task Force na ito ay bilang paghahanda umano sa security measures na masigurong mapayapa at maayos ang magiging resulta ng election, partikular sa BARM region, na may collaboration sa ibang law enforcement agencies tulad ng military forces at ng election officials. Sa kabila ng mga idinaos na peace covenants ng mga magkakatunggaling kandidato mula Tawi-Tawi, Basilan, Lanao del Sur, Maguindanao Provinces, SGA at Cotabato City, ang Special Task Force for BARM 2025 election ay tutulong umano na maglatag ng security plans upang makaiwas sa anumang election-related violence sa kabuang panahon ng electoral process sa Bangsamoro Region. Para sa MBC TV Network News, RH19, June Dimakutak, MBC, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Davao City. Nangako ang Philippine Coast Guard o PCG na bibigyan pansin ang maritime safety sa Davao Gulf na palalakasin sa inilunsad na Navigation Safety Forum kahapon, Marso 24, 2025. Isa sa layunin sa nasabing aktibidad ay tatalakayin ang mga navigation challenges at ang maritime safety sa dagat kapag naglalayag na sa karagatan, kung saan ang aktibidad ay may temang Bridging Gaps for a Safe Davao Gulf. Sinabi ni
PCG Maritime Safety Services Commander Vice Admiral Joseph Coime sa panayam ng Davao Media na sa kasalukuyan nagpapatuloy ang pagtatayo ng Samal Island Davao Connector Bridge at umaasa itong hindi maabala ang proyekto. Sa katunayan, nabatid na matagal na itong hinihintay at isa sa mga pangunahing proyekto sa rehiyon ng Davao kaya dapat itong bilisan upang magamit kaagad sa hinaharap. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. 4 na mga bayan sa lalawigan ng Northern Samar ang sunod-sunod na naideklara na insurgency-free o stable internal peace and security conditions sa buwan ng Marso. Ang deklarasyon ay base naman sa resolution ng 8th Air Infantry Pacemaker Brigade, 8th of the Philippine Army at 43rd Infantry Research Battalion, national agencies sa pamamagitan ng mga local government units at provincial government ng Northern Samar. Unang diniklara ngayong Marso ang bayan ng Lavisaris noong March 12, sumunod ang bayan ng Victoria noong March 13, bayan ng San Isidro March 18 at ang bayan ng San Antonio March 20. Ang deklarasyon ng Stable Internal Peace and Security Conditions o SIPS nangangahulugan na wala nang nakikitang NPA sa lugar at wala nang namomonitor na aktibidad o mga atrocities ng nasabing rebuilding grupo. Sinabi naman ni Brigadier General Efren Morados, hindi na problema pang insurgency sa lalawigan at inaasahan na papasok na dito ang napakaraming oportunidad. Mananatili naman ang pagkilos ngayon ng Army para sa mapayapang komunidad lalo na sa mga barangay o lugar dito sa lalawigan na nakakakitaan pa rin ang presensya ng New People's Army. Mula sa MBC Network News, RH34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Umabot sa mahigit 11 milyon na halaga ng iligal na droga ang nasamsam ng Philippine National Police PNP sa pinigting na operasyon laban sa iligal na droga sa buong rehiyon mula Marso 17 hanggang Marso 23. Batay sa ulat mula sa Camp Olivas sa lungsod ng San Fernando, Pampanga na isinumiti ni Regional Director Brigadier General Jen Pajardo, isinagawa ang 100 ring operasyon na nagresulta sa pagkakaaresto ng 157 na individual na sangkot sa iligal na droga sa kabuuan na sabat ng mga otoridad ang tinatayang 1,532.04 gramo ng shabu at 5,799.43 gramo ng marijuana na may kabuang halaga ito na 11,113,784 pesos. Patuloy na pinaigting ng PNP ang kanilang kampanya laban sa iligal na droga upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa rehiyon. Binigyan din ni Brigadier General Jane Pajardo ang determinasyon ng pulisya na wakasan ang illegal na drug trade sa Central Luzon at manawagan ng kooperasyon mula sa publiko upang mas mapabilis ang pagtugis sa mga sangkot sa illegal na gawain. Para sa MBC TV Network News, Danny Kumilang, RH37, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Binalaan ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla ng instant termination mula sa serbisyo ang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection o BFP na mapapatunayang sangkot sa iligal na pagbebenta ng fire extinguishers. Bakit nga ba iligal ito at ano pa ang maaaring kaharapin ng mga sangkot sa iligal na transaksyong ito? Alamin sa report na ito. Nagbabala si Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla sa mga tauhan ng Bureau of Fire Protection of BFP na iligal na nagbebenta ng mga fire extinguisher sa mga negosyante para makapasa ito sa fire safety clearance. Ayon kay Remulla, on the spot nitong tatanggalin sa serbisyo kapag may nakuha siyang report na nagbebenta ng mga nasabing kagamitan. Bukod dito, nagpaalala rin ng kalihim ukol sa mga delayed na pag-i-issue ng clearance ng BFP. Nakasaad sa BFP Memorandum Circular 2016-016 na mahigpit na pinagbabawalan ang mga kawani ng BFP na masangkot sa pagbebenta ng mga fire extinguisher, maging ang pag-e-endorso ng kahit ano o sino mang manufacturer, dealer o supplier ng mga firefighting equipments. Kung napatunayan na ang isang tauhan ng ahensya ay sangkot sa ilegal na transaksyon kagaya ng mga nabanggit, ay haharap ito sa administratibong kaso. Bibigyan ito ng warning sa unang offense at kapag napag-alamang ipinagpapatuloy nito ang gawain, tuluyan na itong tatanggalin sa posisyon at serbisyo sa BFP. Habang sa ilalim naman ng Republic Act No. 11032 o ang Ease of Doing Business o EODB Law, ang BFP personnel ay maaaring makulong ng 1 hanggang 6 na taon at pagbayari ng multa na hindi bababa sa 500,000 piso at hindi higit sa 2 milyong piso.
Kung mayroon pa kayong nahuling ipinagbabawal na akto o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan! Sa mundo ng esports, tinuldukan na ng Aurora Gaming ang malinis na run ng Team Liquid Philippines sa regular season ng MPL Philippines Season 15. Kaya naman ngayon, solo ng kupunan ng top spot habang pumangalawa naman ng PLPH. Ang naging laro tutukan sa report na ito. Binasag ng Aurora Gaming ang malinis at undefeated run ng Team Liquid Philippines sa regular season ng Mobile Legends Bang Bang Professional League o MPL Philippines Season 15. Mula sa perfect 7-0 standing, nagawa itong tuldukan ng Rora sa isang intense 2-1 match. Ginamit ng Aurora ang isang luma pero signature strategy matapos ilabas ng veteranong roamer na si Rene J. Barcarce ang support hero na si Estes sa deciding Game 3. Ito ang unang beses na ginamit muli ang naturang hero sa MPL Philippines matapos ang isang taon. Huli pa itong nagamit ng Blacklist International, ang dating team ng core players ng Aurora Gaming. Nagbunga ang estratehiyang ito nang magtala si Rene J ng 15 assist laban sa isang death, dahilan upang hirangin siyang game MVP. Hindi naman nagpaawat ang Aurora at ipinagpatuloy ang pananalasa sa sunod na araw, kung saan dinaman nito ang Team Falcons with sweep 2-0 victory. Kaya naman ngayon, hawak ng Aurora ang solo top spot na may 7-0 record. Pumangalawa ang TLPH na may 6-1, habang nasa ikatlong pwesto naman ang Team Falcons with 5-2. Samantala, narito ang mga resulta ng naging laro sa Week 4 ng MPL Philippines Season 15. At narito naman ang mga tapatang dapat abangan sa Week 5. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balik sa iyo, Miss Karen. Millie, at yan ang mga nakalap naming balita ngayong Martes. Sa ngalan po ni Yuel Reyes, ako po si Karen Ouyong. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Miyerkules, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.